10 araw yung Special Rapporteur on Freedom of Expression sa Pilipinas, ni minsan hindi kumatok sa pintuan ng SMNI. Bakit? Malayo ba tayo Hindi ba niya alam na ang SMNI ang pinakamalaking biktima ngayon ng panunupil ng malayang pananalita? Pero dahil ang SMNI po ay suportado ang LCAC, hindi tayo pinansin na para bang ang boses ng SMNI dahil kalaban ng LCAC, hindi na dapat pansinin. Kahiya-hiya ka bilang isang special rapporteur. Mantakin mo, naghain ang mga reporters at anchors ng petisyon sa Korte Suprema dahil pinasara. Ni Katok, wala kang ginawa sa amin. Bakit? Kasi ang isang programa rito, talagang programa laban sa teroristang CPP-NPA. At yun ang nagbunga nga ng pagsara sa SMNI. At least pagtangkang pagsara dahil hindi naman tayo pumapayag. Ano klaseng special rapporteur ka? You are not a special rapporteur for freedom of expression. You are a special rapporteur for the communist terrorist group. Dahil sino makikinabang sa iyong mga rekomendasyon na isara ang NTF-LCAC ang teroristang CPP-NPA lamang? Tanongin mong sarili mo, bakit wala ka malang binanggit tungkol sa SMNI? Sinaradong prangkisa. Pati nga sa Pilipinas, jurisprudence yan, kapag tinangkang paghimasukan ng prangkisa ng broadcast, talagang ang kalayaan ng malayang pananalita ay hindi mo mahihiwalay. Ikaw, special rapporteur, kuno-kuno. Tapos wala kang kahit anong sinabi sa SMNI. Tapos ngayon, yung programa na sumusuporta sa NTF-LCAC, ang sinabi mo, buwagin ng NTF-LCAC. Parang sinabi mo na rin, tama ang pagbuwag sa SMNI. Anong klaseng special rapporteur? Magre-reklamo nga ako bakit yan ang pinili ng United Nations. Alam mo, ganito yan eh. Ang mga special rapporteur, may isang mayamang Hudyo na nagpopondo dyan. Dyan ako galing eh. Wala naman kasing pera yung special rapporteur. Ang babayaran lang nila ay yung plane ticket at hotel. Pero kinakailangan ng suporta, so merong isang Hudyo na sumusuporta dyan. Ngayon, meron talaga silang political agenda. Talagang makadilawan at pinklawan sila. Sa mulat-mula. Yan ang totoo. Kaya lahat ng mga tumututol sa pinklawan at dilawan, talagang lalabanan nila at sasabihin kalaban. Kaya di ako nagtataka na ganyan ang rekomendasyon niya. Talagang ang tingin niya, ang mga gaya ng SMNI na sumusuporta sa NTF-LCAC, walang karapatan. Shame on you. Shame on you talaga. And you call yourself a special rapporteur on freedom of expression. Ni Katok wala, ni Pansin wala. Nababasa mo naman sa dyaryo yan, sa internet, na dito lang sa Pilipinas ngayon, sa panahon na ngayon, nasasarang SMNI dahil tinatanong ang speaker kung tama nga ba yung kaniyang paggastos ng pondo ng bayan sa pamamagitan ng travel expenses. Ni walang binanggit. Ang mga meeting kung sino-sino, kung hindi gobyerno, yung mga supporters din ng CPP-NPA. Palibasa, tayo'y maka-Duterte daw, kaya wala tayong karapatan. Pwede ba naman yan? Ang kalayaan po, walang kulay politikal. Yan ang dapat niyong isipin. Kaya nga po, nakakahiya kayo. Sinira niyong kredibilidad ng Special Rapporteur System ng United Nations Human Rights Council. Sinira niyo po ang tiwala ng taong bayan. Hindi lang ng mga Pilipino, kundi ng mga mamamayan sa buong mundo. Nung inisnab niyo po ang SMNI. So magbulat kamakailan lang ay ang kawalang respeto at kawalang paggalang na ginawa ng itong sugo ng United Nations. No? Hindi naman siya official talaga ng UN. Pag sinabing rapporteur, Ma'am Lorraine Bader Franco, sugo, parang ikaw ay isang third party working for the UN as an observer and recommendatory body. Hindi po ikaw ang namumuno ng United Nations. Pero kung umasta itong si Irene Khan, ay parang pagmamay-ari niya at pinaghaharian niya ang bansang Pilipinas na isang independyente at may sariling soberanya. At sumambulat po ang kanyang mga panawagan. Una, dapat daw i-abolish ng Philippine government ang Communist Terrorism or Anti-Communist Terrorism Task Force, the most successful and the most formidable with the greatest impact on national security na ginawa ng gobyerno natin, ang National Task Force to End Local Communist Armed Conflict. At dapat daw itigil ang mga kaakibat na gawain sa quote and unquote red tagging at kung ano-ano pang mga
ang laman lang naman ng kanyang rekomendasyon ay dati na pong pinapanawagan at pinoposisyonan ng CPP, NPA, NDF at ng kanilang mga urban operatives. So walang bago po doon. Ang bago lang, yung kanyang mukha. At sumakay siya dito sa panawagan ng CPP, NPA, NDF against the most successful, most formidable, and with the greatest impact on national security and the people's lives na binuo na task force na NTF-ELCAC. Among others, marami pa siyang ibinigay na mga rekomendasyon na lahat ng ito ay walang bisa at binangga. Mabuti na lang, Ma'am Lorraine, Brother Franco, nagsalita po ang ating National Security Advisor, si Secretary Eduardo Anyo, who was among the pillars sa pagbubuo nitong NTF-ELCAC in the previous administration at ngayon po'y pinagkakatiwalaan ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. as the current National Security Advisor. Nagsalita rin si Secretary Charlie Galvez. Ayan, sir, binanggit ka rin namin because nothing personal in anything that we do here in Laban Kasamang Bayan. Thank you sa kay Secretary Galvez, Secretary Anyo, sa inyong pagtindig na mali at wala sa lugar itong pangingialam ni Irene Can at of course si Executive Director at Undersecretary ng ating pamahalaan ngayon, si Retired General Ernesto John Torres, in behalf of the National Secretariat of the NTF-ELCAC ay nagsalita rin. Ma'am Lorraine and Brother Franco, your take on this. Yeah, and I'm watching the footage, no, watching the footage of Irene Can. It's a very familiar scenario, no? And it's painful to watch because binibigyan natin ng respeto ang isang nilalang na binabastos tayo. No, we give them the red carpet treatment for them to disrespect us. And this has to stop, no? This has to stop. That I think that the government has to be very clear about its policies and what kind of country are we really? Because what you allow will continue. Exactly. No? And we already know what this is all about. We know that it's the CPP, NPA, NDF behind this, and there are broad alliances, etc. It's a template naman. Alam na natin yan, di ba? And with what she's seen, like kasi I read the statement, the beautiful statement of Yusek June Torres, no? And they were blindsided. No? He said that they were blindsided. And again, reading what she said, yung recommendations niya, you cannot help but be pained, no? As a Filipino people na sovereign ka at you're very proud of your race, and yet we let people like this enter our country. Not only that, we give them the red carpet treatment, only for them to turn around and really disrespect us, no? So that has to stop. But it has to stop first with the government being very clear about their policies about what really is our country. Yes.